Kabanata 3021. Mahinahong tiningnan ni Harvey York si Manager York at ang iba pa bago niya sinabing, "I may share the same surname, but that doesn't mean I'm part of you." Walang ibig sabihin sa akin ang iyong higher elevation. Tungkol kay Lola York, ang kanyang mga salita ay talagang para sa iyo. Pero, wala naman silang masamang ibig sabihin sa akin. Kung gusto mong magpanggap, gawin mo na lang sa pamilya. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo sa publiko. Batang tanga, sigaw ng isang lalaking naka-green, sabay turo kay Harvey. "How dare you insult Lola York? Tapos ka na, hindi ka maililigtas ng Diyos ngayon. Baliin ko ang mga paa mo. Ipapaunawa ko sa iyo kung ano ang mangyayari kung kalabanan mo si Lola York." "Ikaw, sampal." Bago pa man matapos ang salita ng lalaki, humakbang pasulong si Harvey at pinalipad siya ng isang sampal. Natahimik ang lahat matapos makakita ng nakakatakot na tanawin. Ang mga katulong sa ilalim ng utos ni Manager York ay nagkaroon ng napakataas na katayuan kapwa sa Hong Kong at sa Las Vegas bilang. Kinakatawan nila ang awtoridad ng Yorks ng Hong Kong at ang kalooban ni Lola York mismo. Kahit na si Manager York ay bihirang makita sa labas, kahit na ang mga mayayamang pamilya ng lungsod ay kailangang magbigay ng kanilang paggalang saan man siya pumunta. Kahit na ang cocky guy na tulad ni Vince ay kailangang batiin ng maayos ang mga taong iyon. Hindi nila kailangang harapin ang ganoong uri ng kawalang galang. Tinakpan ng lalaking nakaberde ang mukha matapos bumagsak sa lupa. "Bastos!" Heganti niyang sigaw. "How dare you hit me? Sampal! Ako ay isang pinarangalan na panauhin, sir. Kailangang igalang ako ng buong pamilya. How dare a mere maid like you show off in front of me?" Sampal! Hindi pa nagsasalita si Manager York, andito ka pa rin tumatahol ng walang tigil. Wala ba kayong hierarchy o ano? Sampal! Bilang sariling tagapagsalita ni Lola York, hindi mo lang iginagalang ang mga tao, sinasamantala mo pa sila habang sinasamantala ang iyong katayuan. Sampal! Kung hindi alam ng pamilya kung paano ka tuturuan, mas masaya kung bigyan ka ng crash course ngayon. Sampal! Ang mga katulong ay mananatili lamang na mga katulong. Pang-iinsulto ni Harvey sa lalaki habang patuloy na winuwagayway ang kanyang mga palad. Patuloy na umiikot ang ulo ng lalaki. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Ang iba pang mga katiwala ay likas na sinubukang pigilan si Harvey, ngunit sila rin ay sinampal. Sampal! Sa huling sampal, naputol ang dalawang ngipin ng lalaking nakaberde. Napahawak siya sa kwelyo bago siya tinapik sa mukha. Tandaan, dapat sibilisado ka kapag nasa labas ka. Magkakaroon ng kabayaran kung sasamantalahin mo ang iba sa pamamagitan ng pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Ako ay isang medyo mapagbigay na tao. Hindi ko tatapusin ang buhay mo dito. Kung iba ako, patay ka na ngayon. Pagkatapos, sinipan ni Harvey ang lalaki sa isang tabi nang matapos itong magsalita. Pinaningkitan niya ng mata si Manager York bago mahinahong sinabi, "Excuse me, Manager York. I took the liberty of lecture your maid for a moment. Sana wag kang magalit, di ba?" Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Harvey York habang nagsasalita sa mapaglarong tono. Pagkatapos, kumuha siya ng tisyo at nagsimulang magpunas ng kamay ng mayabang. Naningkit ang mga mata ni Manager York sa gulat sa puntong ito. Nang sa wakas ay natauhan na siya, galit niyang itinadyak ang kanyang mga paa sa lupa at sumigaw, "How dare you? Harvey York, ang yabang mo talaga. Ang lakas ng loob mong patulan ang mga kasambahay. Sila ang mga lalaki ni Lola York dito. May pakialam ka ba sa Yorks ng Hong Kong? Mahalaga ba sa'yo si Lola York?" Tumawa lang si Harvey. "Bulag ka ba? Hindi mo ba nakitang nauna silang lumapit sa akin? Ang hindi paggalang sa mga nakatataas ay isang kasalanan para sa mga Yorks sa Hong Kong. Bilang matataas na panauhin ng Panginoon, ganap ang katayuan ko. Hindi mo man lang siya maiisip na padre de pamilya pero narito ka at nagbibiro sa akin tungkol sa mga patakaran." Kasing lamig ng yelo ang titig niya noon. "O sinasabi mong ginawa mo lahat ng rules? Kapag ito ay mabuti para sa iyo, magsasalita ka ng may katwiran.
Pero kung hindi, hindi na kailangang mag-exist ang mga ganyan, di ba? Kung iyan ang kaso, sinasabi mo bang wala kang pakialam kay Lola York? Ginagamit mo lang ang kapangyarihan niya para manggulo ng mga tao sa gusto mo, tama ba? How dare you, Manager York? Ito ay ganap na walang galang. Ikaw, si Manager York ay namumula sa galit. Hindi niya akalain na ganoon na lang siya minamaliit sa pangalan ni Lola York. Sa wakas ay isiniwalat ni Manager York ang kanyang tunay na kulay bago niya pinikit ang kanyang mga mata kay Harvey. Harvey York, niyurakan mo ang reputasyon ng pamilya. Nakataya ang dignidad ni Lola York. May death wish ka ba o ano? Isang dosenang kasambahay ang lumabas sa kagubatan sa likuran niya na may nakamamatay na tingin. Handa na silang ibaba si Harvey. Hindi ako interesado sa mga bagay na iyon. Walang pakialam si Harvey. Pupunta ko kung saan ko gusto hanggat gusto ko. Ito ang aking negosyo. Lalabas at lalabas ako ayon sa gusto ko. At depende lahat sa mood ko. For your order, just go and play pretend to be home or whatever. Ang buong mundo ay hindi umiikot sa York sa Hong Kong, at hindi ito umiikot kay Lola York, higit sa lahat sa iyo. Itigil ang pag-arte tulad ng isang grupo ng mga maniniil. Gumising ka maldito. Ang Whip Dynasty ay 100 taon na ang nakalipas na pabuntong hininga si Queenie bago nagpadala ng text sa pamamagitan ng kanyang patay na telepono. Alam niyang walang madaling paraan sa kasalukuyang sitwasyon. Hahaha, humagalpak ng tawa si Manager York habang nakatingin kay Harvey. Sapat na ang nakita kong mayabang na tao, Harvey. Ang Prince at Young Master din. Ang mga drug lords ng Golden Triangle, Somali Pirates, Middle Eastern Tycoon. Nakita ko na ang lahat. Pero wala sa kanila ang kasing yabang at katanga mo. Dinala ko ang mga tao ko dito para bigyan ka ng pagkakataon. Sinasabi mo sa akin na hindi ka kayang kontrolin ng mga Yorks ng Hong Kong. Sa tingin mo ikaw ay isang master o isang bagay pagkatapos talunin ang 2 Sword Saints. Kung hindi dahil kay Dean Cobb mismo, ano kaya ang nagawa mo kay Miyata Shinnosuke? Kung hindi dahil sa St. Reese ng York, ano ang magagawa mo laban kay Akio Yashira? Akala mo malakas ka, pero maswerte ka lang. Mukhang hindi mo rin alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ko. But you dare challenge me. Hindi mo ba alam na ako mismo ang nagturo kay Andy York? Sa tingin mo ako ay isang matandang lalaki lamang na nagpapakita ng mga taong ito dito. Ikaw ay mali, patay na mali. Isang hakbang pasulong si Manager York bago pinakawala ng kanyang aura. Isang bugzo ng hangin ang umihip kung saan-saan, pinupulot ang hindi mabilang na mga nahulog na dahon sa proseso. Seryosong tingin ang bumungad sa mukha ng lahat sa nakita. Kitang-kita nila kung gaano kalakas si Manager York. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Harvey York. Lumuhod ka, tanggapin mo ang iyong parusa. Magpakumbaba sa harap ni Lola York at umamin ng guilty. Kapag ginawa mo iyon, ilabas mo ang iyong ulo sa Hong Kong at huwag nang bumalik. Kung hindi, sisirain ko ang bawat bahagi ng iyong katawan ngayon din. Mahina hong tumawa si Harvey. At paano mo gagawin iyon, kung tatanungin ko? Ikaw na masama. Hindi na napigilan ni Manager York ang kanyang galit matapos makitang mayabang pa rin si Harvey. Umindayog ang kanyang katawan bago agad sumulpot sa harapan ni Harvey. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kanang paa para sa isang roundhouse na sipa sa ulo ni Harvey. Mabilis ang pag-atake. Isang anino ang makikita na sumusunod sa kanyang mga paa, na ginagawang imposible para sa sinuman na makita ng malinaw ang pag-atake. Nawala ng kulay ang mukha ni Queenie habang likas na sumigaw, "Ingat!" Malamig na tumawa ang lalaking nagtakip ng mukha sa lupa. Patay na siya. Patay na ang baklang ito. Isa lang ang kahihinatnan kung kumilos si Manager York. Kamatayan. Bago pa matapos mag-enjoy ang Men in Green sa tanawin, biglang huminto ang mga paa ni Manager York nang nasa tapat na siya ni Harvey. May makikitang kamay na nakahawak sa kanyang bali na binti. Bago pa man magawa ni Manager York ay agad na dinurog ni Harvey ang kanyang bukong-bukong at pinadapa siya sa lupa. Napakabilis at brutal na ganting atake.
Nabuo ang mga bitik sa buong lupa kung saan tumama si Manager York sa lupa. Talagang nakakatakot na tanawin. Nanginginig si Manager York bago bumulwak ang isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Namuti ang kanyang mga mata bago siya nawalan ng malay. Isang matinding pagkatalo. Tuluyan nang nabugbog si Manager York. Laking gulat ng mga lalaking naka-green matapos makita ang tanawing iyon. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas si Harvey. Ibinaba niya si Manager York sa isang iglap. Si Manager York ay ang pinakamahusay na mag-aaral na naranasan ni Andy. Ang mataas at makapangyarihang alas ng nakaraang master ay natalo agad. Tapos ka na, Harvey. Paano mo sinaktan si Manager York? Maghintay lang. Nanginginig ang lalaking nakatakip sa mukha. Hahabulin ka ni Jackknife hanggang sa dulo ng mundo. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya hawak ang ulo mo. Tapos ka na. Buhayin ka ni Lola York. Pero ngayon, wala nang babalikan. Tuluyan nang ang hindi pinansin ni Harvey York ang lalaki habang curious na nakatingin sa Mountain Pass. Nang mahingatay si Manager York, biglang bumukas ang pinto sa likod ng isang Toyota Century, na matagal nang nakaparada doon. Isang maliit na payat na matandang lalaki ang nakitang bumaba sa sasakyan. Nakalugay ang kanyang buhok sa kanyang likuran habang sinusuot ang mga damit na nagbabago ng kulay. Wala siyang emosyon habang patuloy na humahakbang. Tuan Jackknife. Agad na napaluhod ang mga lalaking nakaberde sa lupa nang makita ang matanda. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamahusay na miyembro ni Lola York. Jackknife. Tiningnan ng mabuti ni Harvey ang lalaki habang napukaw ang interes nito. Ayon sa alamat, si Jackknife mismo ang Diyos ng digmaan. Kung tutuusin sa kilos ng lalaki, nakakatakot nga ang itsura niya. Nakalok ang tingin ni Jackknife kay Harvey habang dahan-dahan siyang naglakad palapit ng walang pagbabago sa ekspresyon. Para siyang naglakad-lakad lang sa labas. Si Queenie York, na nakatayo sa likod ni Harvey, ay likas na humakbang sa harapan habang ang kanyang ekspresyon ay nababalot ng gulat. Nasaan ang mga Lord Guard? Matapos marinig ang mga katagang iyon, isang dosenang lalaki ang humakbang sa harapan nina Harvey at Queenie na may nakakakilabot na mukha. Mga Lord Guard, kalmadong tumingin si Jackknife kay Harvey. Kung dito nanggagaling ang tapang mo, masyado kang walang muwang, anak. Isang mapayapang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jackknife. Ang mga tagapangalaga ng Panginoon ay ang mga York pa rin ng Hong Kong. Sa palagay mo ba ay mayroon silang mga bola upang labanan si Lola York? Sa palagay mo ba ay kahanga-hanga ka dahil lamang sa mayroon kang ilang mga kasanayan? How dare you defy Lola York? How dare you ignore his orders? Wala kang muwang, Harvey, makitid ang isip mo. Binibigyan kita ng isa pang 12 oras para sa kapakanan ni Lord York. I even asked Manager York to send you away for Lady John. Pero dahil wala kang pakialam, huwag mo akong sisihin sa mga sumunod na nangyari. Isang hakbang pasulong si Jackknife, tila walang nangyari, ngunit ang kanyang aura ay lumundag na parang bagyo sa dagat. Sa isang hakbang pa lang, handang dumagundong ang lupa. Katulad ni Manager York, isang hakbang lang pasulong si Jackknife. Ngunit mabilis na nabubuo ang mga bitek sa buong lugar. Lumipad ang mga bato mula sa lupa 50 talampakan kwadrado mula sa kanya. Crom! Ang basag na bato pagkatapos ay gumawa ng isang beeline para kay Harvey. Puff! 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 Ang lahat na nakatayo sa harap ni Harvey ay natumba bago marinig ang isang panaghoy ng paghihirap. Humakbang si Harvey sa harapan ni Queenie sa krusyal na sandali at sinangga ang bato palayo kay Queenie. Ang sinasabi ng pinakamahuhusay na miyembro ng Yorks ng Hong Kong ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na kapantay ng Diyos ng digmaan. Lumapit ka sakin mag-isa Harvey. Hindi ka maililigtas ng mga taong ito. Si Jackknife ay mukhang walang pakialam habang nakatitig kay Harvey. Mukhang magaling ka, para sa mga langgam din. Kahit na hindi mahalaga kung gaano kalakas ang isang langgam para sa isang malakas na tao tulad ko. So, luluhod ka na. O gusto mong baliin ko muna ang mga paa mo bago mo gawin?
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3025. Excuse me. Ngumiti si Harvey York bago niya pinulot ang espada sa lupa. Jackknife, pwede ba? Medyo naninigas ang tuhod ko, hindi ako makaluhad ng ganito. At sa tingin ko hindi rin ako langgam. So bakit hindi kita samahan? Tingnan mo ako. Isang mapaglarong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Jackknife. Aaminin ko, this was the first time I saw someone this arrogant in front of me in a long time. Anyway, natural lang iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi mo man lang pinansin si Lola York noong una. Sa kadahan daw ang hinugot ni Jackknife ang espada sa kanyang baywang. 3 minuto. Sa iyong lakas, sapat na ang 3 minuto para harapin kita. Kapag tapos na ako sa iyo, kailangan kong humingi ng tawad kay Lola York. Kung tutusin, 12 oras ka pang nabubuhay. Kasalanan ko 3 minuto. Napakahaba nito, tumawa si Harvey. Gagawin kong 1 minuto. Iinom pa ako ng morning tea pagkatapos nito. Ang tanga mo, parang yelo ang ekspresyon ni Jackknife matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Sa susunod na sandali, dumiretso siya kay Harvey bago ibinayo ang kanyang espada pasulong. Ganon din ang ginawa ni Harvey nang hindi nagpapakita ng kahit anong ekspresyon. Sa sandaling ito, ang matinding liwanag ay nakasisilaw mula sa magkabilang panig. Hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagpapakawala ng kanilang mga killer moves. Klang! Isang malakas na tunog ang maririnig habang nagsasalpukan ang mga espada. Isang malakas na shockwave ang umusbong mula sa impact, na pilit silang napa-atras habang nanginginig. Isang marka ng pagkaladkad ang makikita sa ilalim ni Jackknife bago niya pinigilan ang sarili sa pamamagitan ng paglubog ng kanyang espada sa lupa. Ang markang iyon lamang ay halos 250 talampakan ang haba. Bahagyang nawala ng kulay ang mukha niya dahil sa kabog ng dibdib. Napa-atras ng 3 hakbang si Harvey. Bawat hakbang niya ay may malinaw na nakatatak. Nagulat ang mga duwag matapos makita ang tanawing iyon. Sa kabila ng katotohanang nagawa ni Harvey na ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ni Jackknife, nagulat sila na nanatiling cool si Harvey. Si Jackknife ay ang pinakamahusay na miyembro ng Yorks ng Hong Kong. Tutal, tinuruan siya ng dati niyang master, si Andy York mismo. Ang isang lalaking tulad nito ay halatang mahirap labanan. Isa rin siyang sundalo na medyo matigas sa larangan ng digmaan. Ngunit pagkatapos, ang kanyang pag-atake ay ganap na naharang. Ang mga taong iyon ay hindi maniniwala sa ganoong bagay kung hindi nila ito mismo nasaksihan. Bahagyang nakapikit si Jackknife habang nakatitig kay Harvey na nakatayo mga 40 talampakan ang layo sa kanya. Bakas sa mukha niya ang mapang-uyam na ekspresyon. Paano ito posible? Kung sinimulan niya ang kanyang pagsasanay sa sinapupunan ng kanyang ina. Paano siya naging ganito kalakas? Nagamit na ni Jackknife ang 70% ng kanyang lakas sa slash na iyon ng mag-isa. Gusto niyang wakasan ang buhay ni Harvey sa isang laslas na iyon. Pero nakatayo pa rin siya. Siya rin ba ang Diyos ng digmaan? Isang malamig na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Jackknife nang mapagtanto ang katotohanang iyon. Nabasa niya kanina ang file ni Harvey, na sinasabing may malinaw na dahilan ng kanyang pagmamataas, tila siya ang nagiging Diyos ng digmaan ay maaaring ang pinakamalaking dahilan kung bakit. Nang hindi nag-iisip, naging mas malinaw ang layunin ng pagpatay ni Jackknife. Kailangan niyang ilabas si Harvey. Kung hindi, magiging malaking banta siya kay Vince, base sa kanyang lakas. Siya ay isang banta na hindi maaaring payagang mabuhay. Ito ang tunay na layunin ng utos ni Lola York. Napakagaling mo, anak. Dapat ay lubos kang namumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon. Mukhang hindi ka pa rin sanay. Isang tiwala ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jackknife sa sandaling iyon. Baka matalo mo ako kapag sapat na ang oras, pero ngayong nandito ka na, wala kang choice kundi mamatay. Marahas na kiniling ni Jackknife ang kanyang leeg para buhayin ang sarili. Nagkibit balikat lang si Harvey York.
Ang mga taong may kakayahan ay hindi gaanong nagsasalita, mukhang medyo madaldal ka, kaya tiyak na wala kang silbi sa iyong sarili. Hangang-hanga pa rin si Harvey sa mga kakayahan ni Jackknife. Ngunit dahil hindi niya alam ang tama sa mali, ang kanyang puso ay itinuturing na medyo marumi. Sa opinyon ni Harvey, ang mga taong tulad nito ay hindi magiging kahanga-hanga kahit na sila ay mga Diyos ng digmaan. Ilang sandali na lang bago sila masira. Bastard ka. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jackknife. Ni hindi siya iginalang ni Harvey, na mas mayabang kaysa sa kanya sa puntong ito. Ibinaba niya ang kanyang katawan at sinugod si Harvey. Kalmadong sinira ni Harvey ang kanyang depensa at walang pakialam na hinarang ang pag-atake ni Jackknife. Klang, klang, klang. Sa tuwing magsasalpukan ng mga espada, makikita ang mga spark na lumilipad sa himpapawid. Sa ikatlong pag-indayog, biglang naputol ang espada ni Harvey. Natural, ang kalidad ng espada na kinuha niya mula sa isa sa mga lalaking naka-green ay tila hindi katumbas ng halaga. Si Harvey ay likas na umatras sa puntong ito. Medyo huli na para makatakas, di ba? Bago pa maka-atras si Harvey, agad na sumulong si Jackknife, diretsyong lumilipad kay Harvey na parang bulalakaw na bumaril sa langit. Bumilis din ang kanyang espada. Maging ang hangin mismo ay napunit pagkatapos ng bawat indayog. Ang bawat indayog ay nagwawasak. Nakakakilabot na tanawin. Kalmadong itinapon ni Harvey ang naputol niyang talam habang inilalayo ang kanang palad. Bawat hampas niya ay damapo sa likod ng talam, na mabisang humahadlang sa walang tigil na pag-atake ni Jackknife. Ngunit dahil walang armas si Harvey para lumaban, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patuloy na umiwas. Palagi siyang umuurong ng ilang hakbang pagkatapos ng bawat sagupaan. Nakita ni Jackknife ang kanyang tagumpay nang magsimulang umatras si Harvey. Lumakas ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang bilis ng kanyang espada ay tumaas ng husto. Sa sandaling ito, ibinaba ni Jackknife ang kanyang kaliwang kamay, ipinakita ang isang punyal na diretsyong lumipad patungo sa mukha ni Harvey. Mabilis na pinitik ni Harvey ang punyal, ngunit may kaunting itim na tinta na nagsimulang tumulo sa kanyang daliri. Ito ay lason. Ang taong ito ay hindi lamang sanay sa sword fighting, ngunit siya rin ay tila walang pakialam kung ang kanyang mga taktika ay may panlilinlang o hindi. Nagulat ang lahat na gumamit pa ng lason ang mataas at makapangyarihang Diyos ng digmaan laban sa kanyang kalaban. Nalampasan ni Harvey York ang isang malaking distansya sa pagitan nila ni Jackknife sa susunod na sandali. Pagkatapos ay pinisil niya ang ugat sa kanang kamay, napilit na inilabas ang lason sa kanyang katawan. Si Harvey ay isang lalaking may karanasan sa larangan ng digmaan. Ang lason lamang ay hindi makakapagpaparalisa sa kanya. Hindi masama, so ugly, sabi ni Harvey York, mahinahong nakipagkamay. Hindi na niya nirerespeto ang mga tinatawag na miyembro. Si Jackknife ay mukhang walang pakialam, na para bang wala siyang pakialam sa kanyang pagmamataas. Hindi mo maiintindihan, malamig na sigaw ni Jackknife. Ang mga taong katulad namin ay mga berdugo, kasangkapan, anino ng ating mga amo. Isasakripisyo ko ang lahat para lang harapin ang aking kaaway kung yun ang gusto ng aking amo. May mananalo at talo lang. Ang pagmamataas at katarungan ay hindi umiiral sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan, naiintindihan mo ba ako? Hindi ko na kailangang intindihin ito noon pa man. And I don't have to understand this now also, mahinahong sagot ni Harvey. Kung tutusin, ikaw at ako ay dalawang magkaibang tao. Kung wala kang sariling paniniwala, anong uri ng war god ka? Malamig na tumawa si Jackknife nang walang sabi-sabi. Muli niyang itinaas ang kanyang espada, pinakawalan ng nakakagigil na aura mula sa nakamamatay na espada sa buong lugar. Magandang kalungkutan. Humakbang siya pasulong at ibinaba ang kanyang espada nang may nakakatakot na puwersa. Dapat ay ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas sa oras na ito. Nang iwagayway niya ang kanyang espada, ang kapaligiran sa kanyang paligid ay naging mas malamig kaagad. Ang lahat ay hindi maiwasang mapapikit pagkatapos maramdaman ang hangarin ng pagpatay na tumatagos kung saan-saan.
Direktang inatake ng pag-atake si Harvey habang napapalibutan siya ng layuning pagpatay, na parabang nakatayo siya sa gitna ng isang bagyo. Kung siya ay medyo pabaya, siya ay magkapira-piraso. Pero parang wala siyang pakialam kahit kaunti. Hlang! Nang malapit na ang slash, sinipan ni Harvey ang espada mula sa lupa papunta sa kanyang kamay. Pagkatapos, itinusok niya ang kanyang espada sa slash. Sa gulat na mga titig ng lahat, madaling napigilan ni Harvey ang nakamamatay na bagyo na malapit nang magwasak sa kanya sa isang tila elementarya na tulak. Nang natauhan si Manager York at ang iba pa, ang nakita lang nila ay si Harvey, na casual na pinipigilan ang mapangwasak na pag-atake. Walang makapaniwala sa kanilang nakita. Sa kanilang mga mata, tiyak na walang talo si Jackknife. Ngunit ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay ganap na naharang sa sandaling iyon. Hindi ito kapani-paniwala, hindi masama, binata, hindi masama sa lahat. Tutal karapat dapat kang maging kalaban ko. Si Jackknife ay ganap na nagulat sa nakita, ngunit pinananatili niya ang isang nagkukunwaring kalmado, na parabang may karapatan si Harvey na labanan siya. Sa totoo lang nanginginig na ang mga kamay niya habang bahagyang kumikibot ang mga mata. Kung alam niyang magiging ganito kahirap pakisamahan si Harvey, hindi sana siya pumunta dito ng mag-isa. Hlang! Bago matapos ang pagsisisi ni Jackknife sa kanyang desisyon, agad na humakbang pasulong si Harvey at ibinaba ang kanyang espada, mabilis na inatake si Jackknife gamit ang isang sinag ng liwanag. Ang slash ay tila nagniningning ng liwanag ng buwan, na nakakasilaw sa lahat ng nakakita nito. Krong! Umatras si Jackknife at ibinaba ang kanyang espada, nagbuga ng isang kislap ng puting liwanag para bantayan ang pag-atake ni Harvey. Hlang! 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 Galit na galit silang dalawa na walang tigil na inihahampas at tinututok ang kanilang mga espada sa isa't isa. Hindi napigilan ng lahat na umatras nang makita ang mga spark na lumilipad sa buong katawan nila. Si Manager York at ang iba ay nagmulat ng kanilang mga mata matapos makita ang tanawin. Laking gulat nila kung gaano talaga kalakas si Harvey. Hindi nila inaasahan na magkakaroon siya ng kapangyarihan na labanan si Jackknife. Pero maya-maya lang, napailing silang lahat habang malamig na tumatawa. Naglalagay lang siya ng isang matapang na harapan, sigurado ako. Sa kanilang mga mata, papatayin ni Harvey York si Jackknife kung talagang naging kahanga-hanga siya. Ngunit umiwas lang siya sa mga pag-atake sa simula. Pati ang espada sa kamay niya ay naputol sa kalahati. Maaari pa rin siyang magsagawa ng mga aksyon, ngunit alam ng lahat na mahuhulog siya sa lalong madaling panahon. Nakasimangot din si Queenie York. Bilang miyembro ng Yorks ng Hong Kong, natural na alam niya kung gaano kalakas si Jackknife. Natatakot siya na ang buhay ni Harvey ay magwawakas kaagad. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Jackknife matapos makitang hindi nasaktan si Harvey. Tumalon siya sa hangin at marahas na ibinaba ang kanyang espada. Espada ng Shira, galit na sigaw ni Jackknife. Isang matinding sinag ng liwanag ang sumabog mula sa langit bago sumunod kay Harvey. Isa pang killer move ang pinakawalan. Anong nakakatakot na pag-atake? Laban sa isang napakalakas na atake na maaaring hatiin ang isang karagatan, mukhang walang pakialam si Harvey bago dumiretso dito. Hlang! 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 Nahati ang slash sa tatlo bago pinutol sa tatlong magkakaibang bahagi ng espada ni Harvey. Napakatindi ng liwanag kaya hindi napigil ang manginig ang talam ni Harvey, umindayog ang katawan ni Harvey bago umatras ng ilang hakbang. Nakita ang mga bitek sa espada ni Harvey pagkatapos noon. Mamatay, malinaw na nasa itaas si Jackknife. Matapos tumawa ng malamig, umusad muli ang kanyang espada. Ginalaw-galaw ni Harvey ang kanyang katawan, bahagya itong nakaiwas sa atake ni Jackknife. Hlang! Itinaas ni Harvey ang kanyang espada at hinarang ang laslas ni Jackknife sa hindi inaasahang pagkakataon, dahilan para makaligtaan siya. Ikaw na masama. Talagang nagalit si Jackknife matapos ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay hindi nakuha. Hinawakan niya ang kanyang espada sa magkabilang kamay at humakbang pasulong bago hinati ang hangin sa dalawa. Zephyr Slash. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Isa kang taga-isla.
Nakasimangot na tanong niya. Ginamit niya ang Zephyr Slash, isang killer move mula sa Island Nations. Tuluyan nang hindi pinansin ni Jackknife si Harvey at ibinaba niya ang kanyang espada na kasing bilis ng kidlat, na parabang hahatulan niya si Harvey sa kalahati. Nakakahiya lang na, naiwasan din ni Harvey ang pag-atake sa pagkakataong ito. Huminto si Jackknife sa paghabol kay Harvey pagkatapos niyang makaligtaan. Lumingon siya sa isang iglap bago itinutok ang kanyang espada kay Queenie na nakatayo hindi masyadong malayo sa kanya. Biglang umatras si Queenie. Napaka walang hiya mo, di ba? Nagdilim ang mukha ni Harvey bago niya hinarangan ng isang sipa ang pag-atake ni Jackknife. Sa wakas ay nahayag na ang pagkakakilanlan ni Jackknife, ngunit hindi inaasahan ni Harvey na gagamit siya ng gayong walang hiyang taktika. Pinilit niya si Harvey na labanan siya ng direkta. Walang masyadong tuso sa digmaan. Paano mo ito hindi alam kung ikaw ay nagsasanay sa loob ng maraming taon? Dapat kang mamatay kung ganoon ang kaso. Pero huwag kang mag-alala, walang plano si Lola York na patayin ka noong una. Gusto ka lang niyang umalis. Pero puputulin ko talaga ang ulo mo. Noon lang maghaharap sa wakas sina Vince York at Marcel York. At saka lang magkakaroon ng ganap na kaguluhan ang Hong Kong at Las Vegas. Ang iyong kamatayan ang magiging pinakamalaking umpisa para sa kaguluhan. Kaya kailangan kong wakasan ang buhay mo ngayon din. Swash! Ang espada sa kamay ni Jackknife ay nagpakita ng nakakatakot na kislap habang siya ay malamig na tumawa. Dahil inilantad na niya ang kanyang sarili, hindi na niya kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mahusay na nakatagong swordsmanship ng kanyang Island Nation ay lahat pinakawalan sa sandaling ito. Ang bawat galaw na ginagamit niya ay mas banayad at nakamamatay kaysa kay Akio Yashira. Klang, klang, klang. Lalong tumindi ang kanyang mga atake habang umiindayog. Isa kang Islander ha, sabi ni Harvey matapos magpakita ng mahinang ngiti. Kung ganoon ay sa tingin ko ay tapos na ako sa iyo. Sumabog ang nakakatakot na aura ni Harvey. Sa isang iglap, ang kanyang aura, na kasing laki ng isang dam, na hindi mapigil ang lumabas. Itinapon ni Harvey ang kanyang espada at iniwagayway ang kanyang katawan bago lumitaw sa tabi mismo ni Jackknife. Pagkatapos, walang awa niyang ibinaba ang palad sa kanya. Sampal. Parang simpleng atake ang sampal. Gayunpaman, si Manager York at ang iba pa ay lubos na nagulat dito. Maaari nilang malaman ang isang bagay pagkatapos kumilos pa rin si Harvey na walang pakialam kahit nakaharap si Jackknife. Mas malakas si Harvey kaysa sa kanya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Jackknife matapos makita ang sampal na papalapit sa kanyang mukha. Wala na siyang panahon para umiwas. Subukan lang niyang harangan ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Sampal. Ang mga airwave ay walang katapusang umalangaw habang ang isang malakas na sampal ay tumunog, na ginawa sa lahat na likas na napapikit. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa oras na iyon. Tanging mga ubo lang ang maririnig dahil napapaligiran ng alikabok ang lugar. Maya-maya, napansin na rin nila. Ang pag-atake ni Jackknife ay naharang, ngunit nabuo pa rin ang mga bitik sa lupa sa paligid nila. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Ang isang simpleng sampal ay higit na nakakabigla kaysa sa mas kaunting mga laslas. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng pagmamataas at pagmamataas ni Jackknife. Lumitaw ang mga marka ng pagkaladkad sa ilalim ng kanyang dalawang paa habang siya ay may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang braso ay nakalaylay, ang dugo ay lumabas sa kanyang bibig, at ang isa sa kanyang mga tuhod ay bumagsak sa lupa. Walang tigil na nanginginig ang buong katawan niya. Napakabilis ng kanyang paghinga kaya narinig ito ng lahat. Parehong bali ang kanyang mga braso at tadyang. Wala na siyang lakas para tumayo pa, lalo pat kalabanan si Harvey na mahinahong nakatayo sa harap ni Jackknife, na parabang siya mismo ang Diyos. Malamig na pinandilatan ni Jackknife ang likod ng isang makamandag na liwanag. Siya ay lubos na humanga sa binata, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban hanggang sa punto kung saan kailangan niyang ilantad ang kanyang sarili bilang isang taga-isla. Pero hindi niya maisip kung paano nakakatakot si Harvey kapag nahuli siya noon.
Ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay walang iba kundi isang biro kay Harvey. Ito ay napakahina, napakarupok. Anong nangyari? Paano siya pinalipad ni Harvey sa isang sampal? Si Jackknife mismo ay isang sword saint. Mas malakas siya kay Akio. Nagsanay siya ng maraming taon para lang sirain ang Yorks ng Hong Kong. Paano siya natalo sa sandaling ibunyag niya ang kanyang pagkatao? Kabanata 3030. Hindi maiikot ni Jackknife ang kanyang ulo sa sitwasyon hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Ubu, natahimik ang mga tao matapos makitang lumuwa si Jackknife ng isang subaw ng dugo. Napabuntong hininga sila habang nasa saksihan ang tanawin. Bukod kay Harvey York, sobrang nagulat si Queenie York, Manager York, at ang mga men in green. Ang lalaking natanggal ang mga ngipin sa kanyang bibig ay galit na kinusat ang kanyang mga mata, sinisikap na siguraduhin na wala siyang nakikita. Sino si Jackknife? Siya ang pinakamahusay na miyembro sa Yorks ng Hong Kong. Sinasabing pinatay niya ang kanyang paraan mula sa Everblow Pub hanggang sa Outer Ring noong bata pa siya. Hindi lamang siya nanalo sa bawat laban, nalaslas pa niya ang daan-daang tao sa kanyang landas. Malinaw na ang walang humpay na lalaki ang nasa itaas, ngunit pagkatapos, paano siya pinalipad ng isang sampal? Hindi ito kapanipaniwala. Ito ay masyadong nakakagulat. Imposible, imposible. Ang bastos na iyon ay hindi basta-basta mananalo laban sa isang malakas na tao sa isang sampal. Anong nangyari? May kasama bang iba? Matapos magkamalay, si Manager York ay patuloy na bumubulong sa sarili. Matatanggap niya ang pagpapalipad sa isang sampal, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na si Jackknife ay magdurusa sa parehong kapalaran. Natuyo talaga ang mga lalaking naka-green shirt. Ang kanilang kagalakan ay nauwi sa mapait na puot. Nag-iinit ang mga ulo nila, parang sasabog sa anumang oras. You don't stand a chance anyway. Kalmadong tumingin si Harvey kay Jackknife na may malabong ngiti sa labi. Sinabi ko naman sa'yo na kakausapin kita. Wala pang isang segundo. Bilang taga-isla, matagal ka nang nagtatago sa pamilya mo. Sasabihin mo ba sa akin kung ano ang pinaplano mo sa lahat ng oras na ito? Hindi mo ba sasabihin sa akin na dapat mong sirain ang Yorks ng Hong Kong sa tamang oras, hindi ba? Ni isang suntok ay hindi mo mapipigilan. Hindi ka karapat-dapat. Ang ekspresyon ni Jackknife ay patuloy na nagbabago sa mukha ng galit na kahihiyan kay Harvey. Bakit? Galit na sigaw niya. Wala kang laban sa akin. Hindi ka man lang lumaban. Bakit bigla kang lumakas? Paano ka nakakuha ng lakas para sampalin ako? At paano mo nahati ang espada ko? Ito ang Sword Saint na ibinigay sa akin ng makapangyarihang emperador. Paano? Sa tingin mo kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo dahil malakas ka, mahinahong sagot ni Harvey. Kayong mga lalaki ay random na nagtipon ng 10 tinatawag na Gods of War, at pagkatapos ay tinawag mo ang iyong sarili na 10 Holy Swords. Paano mo aasahan ang iyong sarili na magiging malakas sa gayong makitid na pag-iisip? Hindi ko alam ang totoong pagkatao mo, pero nahuhulaan ko na. Ikaw ay dapat na master ni Akio at ang dating master ng Shindan Wei. Mali ba ako? Tutal na pigilan ka sa halip na paalisin ako sa Hong Kong. Naghahanap ka ng dahilan para patayin ako. Para makapag-higantay ka at makita na mabuting alagad ka. Tama.